May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi at maligayang mainit na gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Angelo, 27 years old at isang empleyado sa isang pabrika ng paggawa ng sabon dito sa Binyan, Laguna. Pasensya na kung medyo magiging mahaba ang kwento ko. Gusto ko lang kasi talagang ibahagi ang tungkol sa nangyaring problema noong nasa kalagitnaan ng menstruation ang girlfriend ko. Kaya naman bago ko lubusang mailahad ang lahat, ipapakilala ko muna siya. Siya nga pala si Shuvi. Hindi yung artista ha, pero pang-artistahin ang mukha niya. Maganda ang hubog ng kanyang katawan at talagang mapapawaw na lang ang kahit na sino. Hindi naman sa iniyayabang ko ang kanyang itsura pero nagpapakatotoo lang ako, DJ Main. 26 years old siya at masaya ako na naging girlfriend ko siya. Siguro dahil nga bago kaming dalawa, naging magkaibigan muna. Open-minded naman kaming pareho kaya nag-click kami at dahil nga doon, unti-unting nahuhulog si Shuvi sa akin. Simula sa mga pasimpleng tanong, pasimpleng kulitan sa trabaho, nagkapalagayan kami ng loob. Hanggang umabot na sa point na alam na namin ang dirty little secrets ng isa't isa. Kaya naman, dito na magsisimula ang aking confession. Sweet but wild kasi itong girlfriend kong si Shuvi. Matindi siyang makipagsabong sa akin kapag may dalaw siya. Alam niyo naman siguro ang ibig kong sabihin. Siya kasi yung tipo ng babae na talagang mataas ang libido. Kapag red flag, hindi naman sa nagrereklamo ko at hindi rin naman sa natatawa ko. Kung tutuusin nga masarap talaga. Dahil ibang-iba talaga sa feeling kapag extra yung init at talagang mas malagkit. Mas pinaspicy kumbaga. Kaya nga nitong nakaraang buwan lang, habang nasa trabaho kami ni Shuvi, natsyempohan na siya ay may red flag. Kaya naman hinanda ko ng aking sarili sa mga pwedeng mangyari. May mga times nga na hindi sabon ang hinahawakan nun, kundi ang bewang ko. Tapos, kikis pa yun sa akin. Doon pa lang, ramdam ko na medyo touchy-touchy na siya. Pero dahil nga mahal ko si Shuvi, ayoko naman na iparamdam sa kanya na siya lang ang dapat clingy. Kaya heto naman ang ginawa ko, DJ Main. Habang nag-aabot siya ng sabon sa akin, sinasadya kong hawakan ang kamay niya. At sa mga oras na iyon, alam kong malakit na ang tingin niya sa akin. Alam ko na rin na willing siyang mag-take ng risk. Kaya naman hindi na ako nagulat nung lumapit siya sa akin. At hatakin ako papunta sa stockroom. Noong dinala niya ako sa stockroom, hindi kami nagmamadali para hindi mahalata ng iba naming kasamahan. At dahil nga stockroom, madilim, tapos sobrang lamig sa loob. Pero ano pang magagawa ng lamig at dilim kung sobrang init naman ng pakiramdam namin. Kaya naman habang nasa loob kami, nag-usap kami ng sandali ni Shuvi. V, gusto mo talagang gawin natin sa stockroom? Napakalamig kasi dito. Mahal naman. Alam mo namang may red flag ako, di ba? Quickie lang tayo. Hindi ko na rin kasi talaga kaya. Sige na. Kaya naman binaba ko na ang suot ko. Unti-unti kong ipinakita sa kanya ang naninigas kong alaga. Kung may yelong mainit sa mundo, masasabi kong alaga ko yon dahil sa sobrang tigas. Noong nakita niya nga ang aking alaga, direk na direk, agad siyang lumuhod. Hindi para magdasal, kundi para ilolipop ito. Akala ko ba quickie lang tayo, mahal? Ano ka, mamahal? Siyempre kailangan mo nating hasain yung alaga mo bago mo ipasok sa kuweba ko.
DJ Maine, parang naakit ako sa sinabi niya habang nilololipap niya ako. Hindi ko mapigilang manggigil sa mga tinginan niya. Kaya naman doon, pinatayo ko siya. Mahal, gusto ko nang gawin. Sa tingin ko naman, sapat na ang lagkit na binigay mo sa alaga ko. Pagkatapos kong sabihin iyon, agad siyang tumayo. Tsaka niya hinubad ang kanyang ibabang suot. At doon, nakita ko na ang mapupulan niyang hiyas. Pinatalikod ko siya. Unti-unti ang pagpasok ng alaga ko sa namumulan niyang ihas. Ibang-iba talaga sa pakiramdam. Masikip at ramdam mong basa. Tapos, sobrang init. Mahal, sige pa. Sobrang dulas, mahal. Kaya naman, nung naibaong ko na sa rurok ng kanyang balon, hindi na ako nagpaawat pa. Sinabi niya rin naman sa akin na hindi masakit. Kaya ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko lang. Wala kang maririnig sa aming dalawa, kundi ang halinghing, pati na rin ang lagkit ng pagdikit ng balat namin. Malamig sa stockroom, pero halos pagpawisan kami dahil sa sobrang intense. Doon, naramdaman ko na parang sasabog na ako. At dahil parang lalabas na, syempre, tumindi rin ang paglabas-pasok ko. At doon ko na nga tuluyang isinaboy sa loob ng hiyas niya. Naramdaman ko ang tindi ng pagpiga niya sa alaga ko. Nanginginig ang hita ko. Para niyang hinigop ang lakas ko. At noong hinugot ko ng espada sa butas niya, nakita ko na halos maghalo ang kulay ng puti at kulay pula. Pagkatapos naming gawin ay bumalik na lang kami sa trabaho na parang walang nangyari. Halos napapadasal na nga lang ako dahil baka delay na naman ang dalaw niya. Naghintay ako ng 1 linggo, DJ Maine, hanggang dumating sa point na binalita niya na lang sa akin. Nabuntis siya. Hindi ko naman minamasama. Masaya naman ako sa binalita niya. Pero hindi pa kasi talaga kami handang dalawa. Kahit pa ganito ang edad namin, hindi pa established ang buhay namin ni Shuvi. Inaamin ko naman na naging mahilig kami sa risky. Dahil nga palagi niya rin akong ina-assure na hindi naman ito mangyayari. Nagtiwala ako sa kanya. Ang hirap na rin kasi talagang kumawala kapag masarap at nakasanayan ng ginagawa. Tsaka isa pang benepisyo raw nun sa kanya ay hindi na sumasakit ang puso niya. Kaya para sa akin, nakakatulong talaga ako. At mas na-enjoy daw niya kapag may red flag siyang. Ganon din naman sa akin, DJ Maine. Binigyan niya naman kasi ako ng assurance before na hindi siya mabubuntis kapag ginawa namin. Kaya ayun, sa tuwing dinadalaw si Shuvi, nakasanayan na namin gawin. At halos ang daming beses ngang inilabas ko ang gata ko sa kuhol niya. Dahil sa gigil ko at pagiging wild niya, hindi pa rin siya nabubuntis. Pero DJ Maine, sa lahat, pala ng sarap may kaakibat ang lahat. Dahil oras na lang pala talaga ang masasabi kung kailan lalabas ang problema. Ngayon ay hindi ko alam ang gagawin ko. May bata na kasi sa sinapupunan ng girlfriend ko. Nakakahiyaman sabihin na sa edad naming ito, takot kami sa responsibilidad. Hindi pa kasi talaga kami handang magpamilya. Kaya naman mas gusto kong itanong at ihingi ng advice. Kapag nanganak na po siya, ano po ba ang dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon? Ano po yung mga dapat tandaan pag naging ina at ama na? Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. From Angelo of Binyan, Laguna.